Good morning! Good morning. We are here sa bahay, sambahan ng BCF Purity. And nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagtayo sa tulong ng Diyos. Hindi naman talaga tayo. And ito na po yung this is the manifestation ng prophecy na binigay sa atin ng ating senior pastor, Victory Christian Fellowship Coronadal, Pastora Marlene Hubero, na ma-establish ang 7 colored teams. And ito na po yung white team. So ngayon, I would like to greet my senior pastor, Pastora Marlene and Pastor Alfredo. Nagsiselebrate sila ng kanilang 40th year wedding anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming mga pinagdaanan, even kami na mag-asawa or sino pa man na mayroong mga husband and wife dito ngayon, walang perfect na marriage. Walang perfect na asawa, walang perfect na relasyon, pero mayroong perfect na Diyos. Amen. Yun po ang good news. Kasi kapag tayo ay nandun sa perfect na Diyos, di man perfect yung relasyon natin, somehow, ito ay nasusustain. Ito ay nabibigyan ng pagkakataon na ma-extend, especially yung ating unconditional love na sinasabi. So, nagpapasalamat ako. I would like to bid good morning also, yung mga live stream viewers natin. I believe that this live stream will reach out around the world. Kasi we are going to share this time to every friends that we have. Especially us, andyan kami sa Department of Education, and we would like to invite also those teachers who knows us na makinig ng salita ng Panginoon, makinig ng testimony. Alam niyo kasi pag tayo ay makasalanan, ginagamit ng Panginoon yung ating pagiging makasalanan para maging sikat tayo sa mundo. At doon po makikilala ang Diyos na ang isang lasinggero, ang isang babaero na binago ng Panginoon, mabibigyan ng pagkataon na ma-highlight si Jesus sa buhay ng bawat isa. So ngayong umaga, pag-usapan natin ang topic about know God and know ourselves. Amen? Kilala ba natin yung sarili natin? Para makilala natin yung sarili natin, kilalanin natin ang Diyos. Amen? So, ako muli nagpapasalamat dahil sa opportunity. Alam nyo kasi ang BCF Purity, matagal ding pinag-isipan, pinagplanuhan, hanggang sa andito na ngayon. Naka-establish tayo ng grupo. Huwag tayong magtaka, huwag tayong mag-abala, o huwag tayong mag-worry na hindi po parami-rami ang isang simbahan. Ito po ay papuro-puro. Remember natin yung 12 disciples si Jesus. Nag-umpisa lamang sila sa 12. Hanggang sa dumami sila sa 120. Hanggang naging 240. Hanggang sa lumago. At hanggang sa andito tayo ngayon. Tayo po ang produkto ng 12 disciples na yon. Dahil hindi huminto yung mga taong nauna sa atin na mag-share ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay yung taong makasalanan na binago ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, know God and know yourself. Napaka-importante po na makilala natin yung sarili natin. Napaka-importante po sa lahat na makilala din natin yung ating Diyos. Ang tanong, sino nga ba ang Diyos natin? Hallelujah. Okay? Now, the first gift, yung unang regalo na binigay ng Diyos sa sangkatauhan ay ang tinatawag na intellect. Ano po itong intellect? Itong intellect ay binigay na regalo para sa isang tao para malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pangalawang regalo na binigay ay ang free will. Okay? Ang free will, ito po yung regalo na kung saan ang isang tao ay nabibigyan ng pagkakataon na pumili ng tama at pumili ng mali.
Amen? Now, ang ating knowledge, our knowledge about God, must increase. Dapat tumaas yung ating pagkilala sa Diyos. Bakit? Kasi the more we know God, the more we know ourselves. Titingnan natin yung salita. Sabi niya, then God said, let us make mankind in our image. Kawangis tayo ng Panginoon. Kaya nga, pag nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo ang sarili mo. Na ikaw pala ay kawangis ng Panginoon. Na ikaw pala ay ginawa ng Diyos na katulad niya. Ang Diyos ay hindi umiinom. Ang Diyos, ang ibig ko pong sabihin, alak. Lahat po tayo umiinom ng tubig. Amen? So, ang pinagbabawal po ng Panginoon ay hindi umiinom ng alak ang aking tinutukoy. Hindi rin naninigarilyo. Amen? Amen. So that they may rule over the fish in the sea. Ano ba ibig sabihin ng rule? Sila ay magiging steward, magiging mataas. Sila ay sila ang mamahala. Okay? Sila ang mamahala over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. Napakahalagang malaman natin kung ano yung ating tungkulin bilang isang mananampalataya, bilang isang binigyan ng karapatan ng Panginoon na mamahala. Paano ba natin minamanage yung buhay natin? Yung sarili natin. Ito nga ba ay nakakapagbigay ng kagalakan sa Panginoon? Or tayo po, ang ating ginagawa sa buhay natin ay nagbibigay ng kapamaraanan na ang Diyos ay mapalayo tayo pala sa Panginoon. So yun po ang mga refleksyon natin ngayong araw na ito. Now, ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. Hindi mo siya nakikita. Pero nararamdaman mo. Kagaya ng hangin. Hindi mo nakikita yung hangin. Pero nalalaman mo na may hangin pag makita mong gumagalaw yung mga dahon ng mga punong kahoy sa palibot mo. Amen? So, you must know that the true person you are is Spirit. Imagine mo yung ginawa ng Panginoon ng tao. Imuha siya ng alikabok. Dust. From dust we are created, sabi ng salita. And dust we will return. Yun ang sabi ng salita. Ngayon, pagkatapos niyang gawin yung tao, gamit ang kanyang mga kamay, kawangis, ano ang dahilan para gumalaw? Binigyan niya ito ng hininga. Sabi niya, I breath and breath the nostrils. And then gumalaw yung tao. Ibig sabihin, ang totoong ikaw ay Espiritu. Amen. Tayo ay nanggaling sa Diyos. Hindi tayo nanggaling sa Espiritu ng glass. Maraming naniniwala sa Spirit of the glass. Kunti na lang naniniwala sa Diyos. Bakit kaya mas madaling paniwalaan yung Espiritu ng glass kaysa Espiritu ng Diyos? Simple lamang po, kulang yung ating pagkilala sa Diyos. Mahirap ibigay ang iyong tiwala sa isang tao pag hindi mo siya kilala. Amen? Pero pag kilala mo yung isang tao, kampante kang ibigay ang tiwala mo dahil alam mo, kilala mo siya. Amen? Now, I will give you an illustration. Ito po ang ginawa ko. Bilang isang tao, meron tayong tatlong komposisyon. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron din tayong katawan. Ganyan po ang tao. Now, ang espiritu ay hindi mabubuhay kung walang katawan. Kaya nga illegal yung tawag sa tao. Ano nangyari kay Dan at kay Eva? Pumasok ang espiritu ng Satanas sa ahas at saka inakit si Eva. Ginamit ang ahas para maging legal si Satanas dito sa lupa. Amen. Kaya gagamitin din tayo ng Diyos para makilala siya sa buhay dito sa mundo. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nakikita mo sa isang tao. Kapag ang isang tao ay mapagmahal,
Kumakanta ng mga kanta para sa Panginoon, nagbibigay, nagpapatawad, mayroong kapayapaan, peace. Kilalanin natin ang Diyos. Amen? Now, ang Espiritu ay hindi makakagalaw, hindi makakapamuhay kung walang katawan. Ang katawan naman ay useless kung walang kaluluwa. Amen? Lagi natin ginagamit ang term na ito para kang walang kaluluwa. Kahit dito ngayon, meron minsan, andito yung katawan natin, pero yung espiritu natin wala dito. Ay sinasabi natin minsan, nakaka-relate si Ma'am M yan na you are physically present but mentally absent. Diba? Kaya pag ikaw ay nakafocus sa Panginoon, makikilala mo ang Diyos. And ang theme ni Pastora ngayong January na ito, dapat magkaroon tayo ng undivided focus. Pag ikaw nga asawa o ikaw boyfriend o girlfriend mo, gusto mo talaga nakafocus sa iyo yung boyfriend o girlfriend mo. Right? Kasi pag nakafocus sa iba, nagagalit ka. Kunting text lang, hindi ka na, kunting reply lang, nagagalit ka kaagad. No? Ano pa kaya ang Diyos? Gusto ng Panginoon na nakafocus tayo sa Kanya. Undivided yung focus natin. Dahil pag palagi kang nakatingin sa Panginoon, mas lalo mong nakikilala kung sino siya. Kaya communication is very important. Amen? Saan nagsisimula ang relasyon? Text message. Oh. Paano kayo nagkakilala? Sa Facebook. Text message. Ganun po ang buhay dito sa lupa. A matter of building up relationship with God. Kasi pag nakabuild up ka ng relasyon sa Diyos, I doubt na hindi mo makilala ang Diyos. Amen? Ngayon, ang kaluluwa naman at ang katawan, walang direksyon pag wala ang Espiritu. Andyan yung kaluluwa, andyan yung katawan mo. Pero wala kang Espiritu, walang direksyon yung buhay mo. Kaya nga yung Espiritu mo, ang totoong ikaw ay dapat lumago. Dapat tumubo. Kasi ang Espiritu mo, yun ang magagay sa'yo. Dahil ang totoong ikaw, kawangis ka ng Diyos. Sabi ng salita, out of our image. Kagaya ko. Espiritu ka. Kailangan mong malaman na Espiritu ka. Hallelujah? Kaya nga, when somebody will call you, pag tawagin ka, example, tawagin ako, Raymond. Okay? Tawagin ako, I have a spirit. I have a soul. And I have a body. Ngayon, when somebody will call my name, tatlo ang sa akin ang pupunta. Hindi naman pwedeng maiwan yung espiritu mo, yung kaluluwa mo lang at katawan ang... Bigyan ko kayo ng example. Sino dito mahilig ng coffee? 3 in 1. Kasi marami ng 5 in 1 eh. 5 in 1, 8 in 1. Yung 3 in 1 lang i-focus natin. Pag uminom ka ng kape na 3 in 1, ano ang iniinom mo? Kape. Ano ang compose ng 3 in 1? Mayroong premier, may sugar, at may coffee. Bakit? Pag inom mo ng kape lang ba nalalasahan mo? Sugar lang ba? Ganun din tayo bilang isang tao. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige ka. So, ang Panginoon ay nagbigay na ng regalo sa atin. Titingnan natin, binigyan ka ng intellect para malaman mo ang tama at mali. Binigyan ka ng free will para piliin kung ano ang tama at ano ang mali. Pero bakit sa katotohanan dito sa buhay sa mundo, mas madaling piliin yung mali kaysa sa tama? Mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng maganda. YS, sabi ni Pastora, bakit kaya ganun? Dahil kulang ang ating pagkilala sa Diyos. Alam niyo kasi ang Panginoon ay siloso. Amen? Hindi lang yung mga husband and wife natin ang siloso. Mas lalo na ang Diyos.
Amen? Kaya minsan sa buong araw, pag hindi nakapag-fix yung partner mo, parang galit na galit ka. Hindi mo na talaga ako pinapansin. Isipin din natin na masubra pa doon ng Diyos. Amen? Ano nga sabi sa Old Testament? You shall have no other gods besides me. Maliban sa akin, ako lang. Sa akin ka lang nakatingin. Huwag kang tumingin sa iba. Yun na yan ang mga boyfriend, girlfriend. Diba? So, nare-relate natin kung sino ang Diyos dahil nakikita natin sa mga buhay natin. Amen? So, kilalanin natin ang Diyos para makilala natin ang sarili natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, management. Ito po ang management. Meron tayong function, meron tayong duties and responsibilities. Ang right management, kailangan natin gawin yung tama, malaman yung tama, maintindihan yung tama, para makapamuhay tayo ng tama. Amen? Right believing will result to right living. Yung tamang pananampalataya mo, magre-resulta yun ng tamang pamumuhay mo. Pag mali yung acquired mo na information, posibleng mali ang iyong pamumuhay. Para sa iyo, tama na yun, pero mali yung nalaman mo, mali pa rin yung pamumuhay mo. Sino dito nakatry na magkaroon ng laro, sumali sa laro na Mrs. Relay? Mrs. Relay, di ba? Huwag na lang natin pag-usapan yung Mrs. Relay. Yung marites na lang na sinasabi nila natin ngayon. Di ba? Pumutot lang dito, pagdating sa dulo, tain na. Na-hospital lang dito, pagdating sa dulo, bangkay na. Kita niyo yung maling impormasyon? Kaya nga, huwag tayong nakikinig sa mundo. Dapat makinig tayo sa Diyos. Amen? So, bless ba tayo ngayong araw? Amen? So, God wants us to manage ourselves not perfectly, but respectively. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroon kang kaluluwa, mayroon kang katawan, mayroon kang espiritu. I-manage mo ito ng tama. I-integrate ko na lang itong budgeting na sinasabi natin. Dapat yung iyong needs hindi sumubra, ay yung wants hindi sumubra sa needs mo. Amen? Kasi pag sumubra yung wants mo sa needs mo, maraming Bombay ang hahabol sa iyo. Alam mo, marami ng Bombay dito sa atin? Diba nagpapautang? Daily? Kasi sumubra yung ating kagustuhan kaysa sa ating pangangailangan. Amen? Management. Yan ang sabi ng Panginoon. You cannot know yourself unless you know God. Hindi mo talaga makikilala yung sarili mo kung hindi mo kilalanin ang Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos ang magbibigay ng kapamaraanan sa iyo, ways, direction, para kilalanin yung sarili. Kaya very importante sa ating mga parents na dalhin natin yung mga anak natin sa simbahan. Pakinig sila, turuan sila ng mga story sa Bible. Mayroong nagtuturo sa kanila, alam nyo, ganun-ganun lang yun. Napakahalagang bagay yun. Para makilala ng mga bata at even nating lahat kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit sinungaling ka? Diba? Kasi marami tayong napapakinggan sa mundo. Tell you frankly, exposed tayo, kami. Kasi sa Department of Education kasi marami kang tao na nakasalamuha. Oo. Iba't ibang tao, may nakangiti, may nakasimangot, may suplado, may mabait. Na nakikita mo yung sarili mo na binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makita mo kung ano talaga ang meron dito sa mundo. And then, papasok na siya doon, bibigyan kayo ng baka. I-manage mo yung buhay mo. Sa ating pag-manage, dapat may priority. Amen?
Ngayon, andito tayo ngayon kasi binigyan natin siya ng priority. Dahil kilala natin siya. Nabinigyan natin siya ng time. Actually, Sunday is the first day of the week. Take note ha. First day, integrate ko na lang. Yung Sunday kasi, first day of the week yan. The whole week, siyempre, meron tayong 7 days a week. Sunday yung una. And then, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ibigay mo sa akin ang tenth of yours. Yung ikapo. In other words, tithes. Marunong naman tayo ng math. Yung mag 10% ng 100? 10. Ilan ang 10% ng 1,000? 100. Ilan ang 10% ng 10,000? 1,000. Ilan ang 10% ng 100,000? 10,000. Ilan ang 10% ng 1 million? Pastor, wag na lang natin pag-usapan yan kasi hirapan ako ibigay yan sa Panginoon. Pag kilala mo ang Diyos, susundin mo ang sinasabi mo. Hindi ka nag-aatubili. Walang pag-aalangan. Masundin mo lang yung sinabi. Nakaranas din po ako ng mga ganyan. Siyempre, pikit mata ka. Sitwasyon kasi ng buhay ko noon, nung ako ay nag-umpisa pa lang magiging born again, marami akong mga death threat. Parang chaos masyado yung buhay. Chaos talaga, hindi parang. Ginawa ko, I decided to plant. Ibig sabihin, itong envelope na binibigay sa atin, mayroon yung mga prayer request dyan sa likod. Mayroon din answered prayer. Alam niyo ba sinaratan ko, puro prayer request, walang answered prayer. Yung time na yun, wala talagang pera. Ginawa ko, I decided na umutang para magtanim. And then, ang nangyari doon, nakikita ko dahan-dahan gumagalaw ang Diyos sa mga prayer request ko. Hindi ko na nga maalala na nagkaroon pa na ako ng prayer request na magkaroon ng sasakyan. Anak ko lang nun, motor lang talaga eh. Alam mo kasi pag makilala mo ang Diyos, sabihin niya sa'yo, hindi ka bagay sa motor. Hindi ka bagay sa motor, Ma'am M, dapat sa'yo sasakyan. Ganun yun. Kasi tayo ang nagdi-display dito sa lupa kung sino ang Diyos. Amen. Tayo ang ginagamit ng Panginoon para ipakilala siya sa mundo. Eh, pag hindi mo siya kilala, sinasabi mo mayaman siya tapos marami kang yung pananamit mo hindi naman naaayon sa sinasabi mo. Sorry po kasi integrate ko lang din po ito. Pagkakaalam ko kasi noon sa mga pastor, yung mga mahirap, yung mga palaging binibigyan, yung supply ng book, tapos naka-tricycle lang. Alam niyo ba yun? Kasi yun ang magkakilala ko eh. Pero nung nakilala ko ang Diyos na mayaman siya, nakilala ko ang Diyos na gwapo at gwapa pala siya, hindi sa physical, hindi sa loob, natuto akong mag-manage ng sarili ko. Pwede pala akong mag-preach, pwede pala akong mag-share sa ibang tao na ako ay mabango. Magsuksok na, alam niyo ba yung tradisyon na talaga tinuturo ng nanay ko noon? Huwag mong isuksok yung mga alas mo, pumunta ka sa mga publikong lugar, public places. Kasi baka nakawin yan. Imagine, binili mo ang alas na yun para maging gwapo ka at maganda, tapos sinatago mo lang kasi ayaw mong nakawin. We are the representative of God in this world. Pag pumunta tayo sa mundo, kilala natin kung sino ang nire-represent natin. That's why it is a must for us to know God. Amen? Kasi pag kilala mo ang Diyos, sigurado, makikilala mo yung sarili mo. Mayaman siya! Eh sabihin mo sa sarili mo, mayaman ako, Lord. Ano bang kalakip nun? Faith! Faith! Hindi mo pa nakikita pero sinasabi mo na. Ang will ng Panginoon sa akin ay ipaprosper niya ako. Hindi pa nangyayari pero dinideclare mo na. Faith!
Pananampalataya. Bakit mo binigay yung pananampalataya mo? Kasi kilala mo siya. Hallelujah. Kilala mo ang Diyos na kung anong hingin mo sa Kanya, ibibigay niya. Marami pong kapamaraanan na humiling sa Panginoon. Hindi po nadadala sa iyak. Patawag lang tayo sa Panginoon, iyak tayo kasi malaking problema natin. Kailangan mo paantayin yung problema dumating. Hindi mo naman pasalamatan araw-araw ang Panginoon para wala ka ng problema. Amen? Hallelujah? Now, in John 3:3, sabi niya dito, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." I will explain this one. Kasi maraming issue dito eh. Nung ako ay nagbisita sa mga batch ko sa high school, I graduated as a Notre Damean. And they elected me as the president of the batch. And here comes the reunion. Okay? Here comes the reunion. Yung pagkakilala nila noon sa akin, ako yung hari ng pag may inuman, parang kandidato ka. Kasi pagdating mo, andyan si Raymond. Automatic na yun, pag narinig yung pangalan ko, lahat ng nakarinig yan, ligo kagad yan. Alam niyo ba, asimbol kagad ba? Asimbol. Patak. And then, pag inuman kami niyan, ngayong araw, hanggang magdamag, hanggang mag-umaga, hanggang magsunod na araw pa, parang walang bukas. Alam niyo po, na-realize ko na, siyempre, nakilala mo na ang Diyos, na malaki palang kahihiyan ang ginawa mo sa Kanya. Sabi ng Panginoon, consider na yun kasi hindi mo pa akong kilala. Pero nung time na nakilala ko ang Diyos, siyempre, ginagamit mo yung buhay mo noon para sa kahihiyan sa mundo. Ngayon, hindi naman siguro kasalanan na gamitin mo ang buhay mo para sa Diyos. Hindi para sa kahihiyan mo, kundi para sa Kanya. Amen? Hallelujah? So, to know yourself, you must be born again first. Tayo ay pinanganak physically ng ating mga magulang. Physical birth. Walang pagbabago. Hindi mo makilala ang sarili mo kung hindi ka ulit ipapanganak sa Espiritu. You must be born again. Ang born again po ay hindi relihiyon. Ang born again, ito po ay desisyon ng isang tao na baguhin ang kanyang buhay kasama ang Diyos. Kasi always ko yung narinig na pag born again, anong religion ninyo? Born again? Baguhin natin yung pagkilala ng mundo sa atin. Ipakilala natin kung ano ang totoong kahulugan ng born again. Nang sa gayon, makilala nila kung sino ang totoong Diyos. Ang born again po ay ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi po relihiyon, kundi relasyon. Hindi lang para sa ibang tao, kundi para sa Diyos. At ito po ay personal at voluntary. Mahirap po pag ikaw ay pinilit. Alam niyo ba ang nature ng isang taong napilit? Hindi niyo alam? Yung isang taong napilitan lang, hindi nyo alam ang nature niyan? Mahilig gumamit ng kamay yan. Siya kasi. Mas maganda yung volunteer. Ikaw, desisyon mo mismo sa sarili mo. Bakit ka nagdesisyon? Kasi kilala mo ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, nakita mo yung sarili mo, nakilala mo na yung sarili mo, kahit yung ibang tao na sabi, di ba ganyan niya siya noon? Ganito na pala siya ngayon. Kaya nga, hindi nila mahanap ang dating ikaw. Bakit? Kasi ang dating ikaw ay andun sa sementeryo. Huwag mo, sabi ng salita, huwag mong hanapin ang mga buhay doon sa mga patay. Hallelujah? Hanapin mo ang buhay doon sa Diyos. Marami po akong pinagdaanan sa buhay.
Hindi naman perfect. Pero yung story talaga ng pagiging born again ko is, nakikita ko na kasi na naginip ako noon. Prior pa na nangyari ng aksidente sa akin. Namatay yung girlfriend. Malaking, parang bush, yung puno na maliwanag. Tapos merong pumapasok na bata, meron namang lumalabas. And then suddenly, meron akong boses na narinig. Ang sabi ng boses, 26 ka. Sabi ko, wag muna. Parang ganun yung conversation. And only to find out nung time na aksidente kami, I was 26 years old at that moment. Because the day before the day before the accident, it was my birthday. 26 years old ako nung birthday ko na yun. And then, pagka umaga nun, expire yung license ko. Alam nyo kasi, pag naiintindihan mo ang nangyayari sa buhay mo, mapapasalamatan mo ang Panginoon. I admit, makasalanan talaga ako noon. Kaya nga nangyari yun sa akin. Kaya huwag tayong mag-antay na mangyari pa ang hindi dapat mangyari para bumalik tayo sa Diyos. Kaya kasabihan sa English, it takes a painful experience for you to realize a matter. Ngayon, blessed tayo. Kasi narinig natin, bakit kailangan mo pang mapasok? Alam mo naman na makakapasok yung apoy. Bakit kailangan mo pang dumaan sa apoy? Pwede mo naman i-short. Kasi may nalalaman ka. Amen? Kaya kilalanin ka ng Diyos. Hallelujah. So, ang pagiging born again is a must. Kinakailangan talaga. Hindi tayo dyan kasi born again yan sila. Religion. Ako, pag nagkakaroon ng opportunity, nakakausap ko ang ating mga kapatid na mga Muslim, palagi kong tinatanong, sino si Allah? Sino si Jesus? Ano bang sinasabi ng Quran? Pag ikaw Muslim, hindi ka makasagot sa akin, ibig sabihin, may problema sa pananampalataya mo. Dahil ang totoong Muslim, alam ang Quran. Alam ang Quran, ang sinasabi sa Quran. I-reflect din natin sa ating mga Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kilala si Kristo. Kaya, magkakaroon ng away kasi kulang ng knowledge. Kulang ng understanding. Pag mayroong nakitang magnanakaw, tanungin ka agad, ano yan? Muslim o Christian? I-correct po natin yan. Kasi hindi tinuturo sa Quran na magnakaw. Ngayon sabihin mo na Muslim yan? Hindi rin tinuturo sa Kristiyano na magnakaw. Tapos sabihin mo na Christian yan? Pwede pang sabihin mo, iwan ko, ibang planeta siguro yan? Bless ba tayo ngayong araw? Kilalanin natin kung sino ang Diyos. Amen? So, ang totoong ikaw ay nanggaling ka sa Diyos. Hindi ka nanggaling sa tatay at sa nanay mo. Ang totoong ikaw, nanggaling ka sa Diyos. You are a spirit living in a body and having a soul. Pag tayo ay namatay dito sa lupa, may iwan yung katawan. Magkasama ang espiritu at ang kaluluwa. Kung anong pinapakain mo sa iyong kaluluwa, remember the creation. Mayroon tayong tinatawag the tree of life. Yun ang nagtuturo ng katotohanan. Meron din tayong tinatawag na the tree of knowledge of good and evil. Yan ang nagtuturo sa LGBT. Ang babae pwedeng maging lalaki. Ang lalaki ay pwedeng maging babae.
Yan ang resulta ng the tree of knowledge of good and evil. Ang mga purpose ng mga bagay-bagay, iniiba. Kaya nga, ang mundo ngayon ay puno na ng the tree of knowledge of good and evil. May kaibahan po ang right at saka good. Ang good, yun po ang prinsipyo ng mundo. Pero ang right, ang tama, yun ang prinsipyo ng Diyos. Posibleng ang good sa mundo ay hindi right para sa Panginoon. Pero ang right sa Panginoon, sigurado akong right din sa mundo. Ayaw lang tanggapin ng mundo. Amen? Hallelujah. Now, in Romans 10:9-10, marami kasi tayong tanong sa sarili natin. Kailangan ko ba talagang maranasang ipapanganak muli para sabihin ko na ako ay born again? Hallelujah. So sa Romans 10:9-10 sabi niya, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang unang gagawin mo para maging born again ka, dapat masave ka. Hallelujah. Tandaan ko, for it is with your heart that you believe and are justified. Kung anong sinabi mo from your heart, yun ang magja-justify sa iyo. Do you believe that Jesus is your Lord and Savior? Then, pag sinabi mo yan, ibig sabihin, belong ka. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Amen. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Hindi natin madaya yung puso natin. Pwede mo pang madaya ang sasabihin mo ngayon. Pero what is in the heart, the mouth will speak it. Amen? Ang mundo ay mapanglinlang. Kaya nga noon, ang pagkakaalam ko ng aswang, napuputol yung katawan eh. Yung talaga ang nalalaman ko nung ako'y bata pa. Napuputol yung katawan at saka lumilipad, iniiwan yung kalahating bahagi doon sa may area na hindi nakikita ng tao. At ngayon na born again ko, na-realize ko po, bakit? Bakit tinatago ang ibaba? Kasi yun ang nagsasabi kung sino ka. Naging aswang ka kasi nagtatago ka sa totoong ikaw. Saan nyo galing ang aswang? Nagtatago. Amen? Hindi ako magsusuri sa mga nagtatago. Kasi alam nila yan ang katotohanan. Ulitin ko po. Mahirap ang isang taong maraming nalalaman. Kasi nga, pwede niyang laruan yung kanyang kaalaman ng knowledge of good and evil. Pero yung knowledge of life, the tree of life, hindi mo pwedeng paglaruan yun. Kasi ang tama ay tama doon. Sa tree of knowledge of good and evil, pwede mong gawin na ang tama, pwede maging mali. Kaya hindi ako kumuha ng abogado na puso. In the first place, hindi ako qualified. Secondly, nakikita ko yung nature, kaya nagpapasalamat ako. Mahirap tumayo sa righteousness. Marami kang makakalaban ng mga tao. Pero, ang promisa ng Panginoon, kasama mo. Don't worry. Kasama mo ako. Amen? So it is a must for us to be born again. And ang unang gagawin yan is, Jesus is your ticket to be born again. Yan ang unang first step mo. Para ma-born again ka. Next. Your confession of Him as Lord and Savior, yun ang magka-qualify sa'yo. And then, you need to be saved first before you will know yourself. Those people na nagsasabing they are psychiatrists and they know about people, they know about themselves, but sad to say,
It is God who knows what is best for us. Siya ang nakakaalam, kaya doon tayo sa Kanya. I would like to share to you the testimony of Sorgel. Kasi nga, nakikinig tayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Nagbuhuri ang kadamihan kasi hindi pa siya lang masyadong nakakapagsalita. 3 years old, sobrang 4. Magpo-4 na siya. Kaya alam niyo mga expectation ng mundo. Pero ang sabi ng Diyos, just wait. Ngayon, nag-undergo talaga kami ng occupational therapist. May bayad per session, pupunta kami ng Jensen. Kasi sabi ko, dumating ang pandemic. Hindi kami makapunta. Ang ginawa namin, we entrust everything to God. Believing that He is the one who knows. It is not only that He is the one who knows, He can move in your imperfection. Kaya niyang gawin yung mga imposible mo ng posible. Amen? Kaya niyang bigyan ng solusyon ng mga problema mo na sa katutak na hindi kaya ng joy. Amen? So, ganun po ang Panginoon. Now, kailangan nating ma-born again first, and after being saved, you need to be transformed. Listen to this. You need to be transformed from flesh to spirit. Ibig sabihin, kung anong ka noon, makasalanan ka, itatransform ka ng Panginoon. Sino dito nakasubok na mag-workout? Mag-exercise? Wala? Mag-jogging ka, di ba? Kailangan mo mag-jogging. Unang jogging mo pa lang pagkagabi, pag kinabukasan, ang sakit ng katawan mo! Ganon din po ang pagiging born again. Alam niyo po, yun ang sharing namin kagabi ni Jaja. Hopefully na nanonood din si Albert at si Jaja. Yung unang step lang ang pinakamahirap. Yung first step ang pinakamahirap. Titingnan mo yung bata. Pag siya ay tumatayo na, nag-uuri ka kasi tumatayo na siya. Di ba? Pero pag yung paa niya isa na iangat niya, nahihirapan ka, ikaw na parent, nag-uuri ka, baka matumba. Pero pag naitawid niya na yung isang paa, pagkatapos ng pangalawang paa, dire-diretso na yan. Pero kailangan mo rin siya alalayan. Kaya alam niyo kasi, pag dire-diretso na, hindi man niya makontrol pa yung ano nila, yung speed nila. Mahirap iwanan ang shabu. Mahirap iwanan ang Red Horse. Sarap kasi. Noon. Mahirap iwanan yung sigarilyo. Pero ang kagandahan kasi, pag inalaw mo ang Panginoon na pumasok sa buhay mo, makisali siya sa buhay mo. Siyempre, natural yun. Bilang isang tao na gusto pumayat, nag-exercise ka, masakit yung unang sabak. Ang dami mong mararanasan. At higit sa lahat, kung gusto mo maging born again, kailangan mo magsakripisyo. Sabi ko sa ating kapatid na isa na willing magbago. Siya po isang bakla. Later on, maririnig niyo ang kanyang testimony. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong magbago ka, baguhin mo ang environment mo. Kung gusto mong magbago ka, baguhin mo ang mga kasama mo. For how many years kasama ko ang mga tropa ko? Nag-iinuman kami, nagsisiyahan kami. At the time na na-born again ako, na-accuse pa ako, nahambog ako. Bakit? Kasi hindi ako sumasama na sa kanila. Ngayon, sinabihan pa ako ganito. Ang hambog mo na ngayon. Parang di na tayo friends. Parang masisira yung friendship natin yan. Parang ganun yung conversation. Nasabi ko, kung ang pagdesisyon ko na hindi uminom, ang makakasira ng friendship natin, then, tatanggapin ko. Kailangan kasi may i-barter tayo. Amen? Kailangan nating marinig ng mga kasama natin ngayon na kinukutsa tayo ng mga ganon. And then, alam nyo kasi, along the way, after a year,
nagkikita kami, nakasmile pa rin kami. May nagbago ba? May nagbago ba sa relasyon ninyo? Friends pa rin kayo. Pero ang kagandahan doon, nagbago ka. Amen? Sa desisyon mo. Hallelujah! Now, along the way in your journey, God will process or put certainty that you are a spirit. Makikilala mo na ikaw talaga ay espiritu. Kasi ang flesh mo, yun ang nagsasabi na magalit ka. Nagugutom ka. Pag hindi ka makakain, mainit yung ulo mo. Yun ang flesh mo. Pero yung espiritu mo, okay lang yan. Kahit anong mangyari dito sa mundo, mamatay ka man, importante, may meron kang buhay na walang hanggan. Ganun po ang sinasabi ng espiritu. Pero ang sinasabi ng spirit mo, alak ka, hindi ka nakakain. Magugutom ka talaga ngayon. Sigurado talaga yan, pag hindi ka nakakain, mag-iinit yung ulo mo. At kung mainit yung ulo mo, lahat ng tao kalaban mo. Nakakapagbigay ba ng magandang relasyon sa ibang tao? Hindi. Pero pag andyan ka sa espiritu, kahit kasama mo, nakasalubong mo yung kaaway mo, nakasmile ka. Kasi tinuruan ka ng Diyos na magpatawad. Amen? Na tinuruan ka ng Panginoon na magpatawad, nababalyo mo ng relasyon mo sa ibang tao. Kumukunti, nawawala yung kaaway mo, dumadami yung friends mo. Kasi kahit kaaway mo, you consider them friends. The best way na magiging friend mo sila, kahit galit ka sa kanila, you pray for them every day. The more you pray for your enemy, the more na mawawala yung galit sa puso mo. At ililid ka ng Panginoon na magpatawad sa kanila. Mahirap yun. Matulog ang mahimbing ang kalaban mo, ikaw hindi ka nakakatulog kasi iniisip mo siya. Kumakain siya sa Chowking, masarap ng kain niya, ikaw hindi ka nakakatulog, nasa-stress ka kasi palagi mo siya iniisip. Pero pag pinipray mo siya, araw-araw, sigurado, nakikita mo na lang ang sarili mo na napatawad mo siya. Wala ka nang nararamdaman sa kanya kasi binago ka ng Diyos. Kaya nga nagiging tao ka na gusto ng Diyos. Hindi ka nagiging tao na gusto ng mundo. At nag-influensyahan mo pa yung mga palibot mo. Amen? Okay. Now, if you know that you are a spirit, you need to feed your spirit. Kailangan mong pakainin yung espiritu mo. Paano ba tumutubo yung isang tanim? Dinidiligan. Inocultivate. Inaabunuhan. Hanggang sa lumakit, magkakaroon ng bunga. At masisiyahan ka. Nakita mo yung tanim na lumaki at lumago at nagkaroon ng bunga. Ganon din po tayo bilang mga born again. Kailangan nating pakainin ang ating espiritu ng salita. Word of God. Ito ang salita. Ito ang pagkain ng ating espiritu. Problema nito, mas malaki pa ang katawan natin kaysa espiritu natin. Dahil mas malalo nating pinapakain yung katawan natin. Amen? So, ito po, makapal. Titingnan mo, mahirap basahin yan, kapal-kapal eh. Sabi ni Lord, hindi ko naman sinabi sa iyo na basahin mo yan ng isang beses lang. Kasi tayo, mahilig tayo ng lamsam. Nakasmile si teacher. Mahilig tayo ng lamsam, di ba? Hindi natin tayo gumagalaw ng dapat. Pwede naman natin gawin ngayon. Susunod na lang yan. Eh, hindi tayo nakaka-build up ng quality na enough. Kasi kulang tayo ng enough time. Amen? Kung gusto mo ng totoong pagbabago, namnamin mo ang proseso. Sa proseso, masakit. Andun yung katotohanan eh. Kaya nga, the truth can hurt you. Pag nasaktan ka, maganda yun. Kaya nga, meron akong story, integrate ko na lang. Isang movie na tinitingnan ko. Yung isang anak,
kinausap yung kanyang tatay. Kasi nag-away, nag-break up sila ng kanyang husband, babae. Sabi niya, Tay, daming beses na po ako nasaktan eh. Daming beses na kami naghiwalay, hanggang ngayon, ganun pa rin. Sabi naman ng tatay, alam mo kasi anak, maganda din pag nasasaktan ka. Kasi naalala mo nung ikaw ay lumabas sa pupunan ng nanay mo. Nung lumabas ka, wala kang ingay. Hindi ka nag-iingay. Kaya nag-worry ang nanay mo, at kahit ako, kahit ang doktor, ang ginawa niya ay pinalo yung puwit mo, saka yung sa likod. At doon ka na umiyak. Kailangan pala natin masaktan para malaman natin na buhay tayo. Amen? Yes. Pag sinabihan ka ng totoo, masakit yan. Masalamat ka kasi nasaktan ka kasi buhay ka pa. Amen. Alam niyo po yung patay? Walang pakialam. Yung mga patay na tao, sarado ang utak sa katotohanan. Walang willingness na tanggapin yung katotohanan para magbago. They are called people who are fool. Mga taong hindi marunong makinig. Ang sarili lamang nila ang kanilang pinapakinggan. Amen? Kaya kailangan pa talaga magdanas tayo ng mga masasakit na sitwasyon sa buhay natin para tayo ay magbago. Amen? Amen. Hallelujah. So ito po, ang pagkain ng ating espiritu. The Word of God. Kailangan nating magbasa, kailangan nating intindihin, kailangan nating makinig. Bakit? Kasi sabi ng salita, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kung gusto mong tumasin ang pananampalataya mo sa Diyos, makinig ka ng mensahe, magbasa ka. Hindi silent reading. Bigyan mo ng boses ang pagbabasa mo. Bakit? Integrate ko na lang yung equipment ngayon. Pag nagbabasa ka kasi ng salita, binigyan mo ng boses, narinig yung tenga mo. Hindi ibig sabihin na binabasa mo ng malakas para marinig ng kapitbahay mo. Ang purpose na binabasa mo, na binibigyan mo ng boses, para marinig ng tenga mo. Nang marinig ng tenga mo, mag-subside sa puso mo. Pag subside sa puso mo, balikan natin sinabi ko kanina. What is in the heart, the mouth will speak it. Kung puno ng salita ang puso mo, salita din ang lumalabas sa bunganga mo. Pagbasa mo ng salita na sinabi doon na magpatawad ka, pinapasok mo sa iyong heart, lalabas sa bunganga mo, magpapatawad ka. Amen? Are you blessed today? Yes. So ngayon, may Bible kayo? Araw-araw, hawakan niyo yung Bible niyo. At sasabihin niyo ito. This is my Bible. Okay? Ano yan? This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Dito nagmumula ang ating lakas. Dito tayo naniniwala. Andito yung pananampalataya natin. We believe in God that we do not see. But we believe also that He is a powerful God. Makapangyarihan siya. Amen? Amen. So, start knowing God through His Word. Kasi pag nakilala mo ang Diyos sa Kanyang salita, makikilala mo yung sarili mo. The more you know God through His Word, the more you will discover who you are. Pinabasa mo yung sa salita, nakikita mo, sinasabi ng Panginoon. Nare-reflect mo yung sarili mo, ay ganito pala ang sabi ng Panginoon sa akin sa Jeremiah 29:11. That my plans for you is to prosper you and not to harm you. Amen. Ibig sabihin, pagpapalain pala talaga ako ng Panginoon. Yes. I'm blessed. Pag sinasabi mo na sa sarili mo, nakikilala mo na yung sarili mo. Kasi nabasa mo sa salita. At pinaniwalaan mo yung salita, kaya nakikilala mo yung sarili mo. Ang salita ay Diyos. Amen. Amen? Amen. Ang nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita,
nakikilala mo yung sarili mo at nasasabi mo, blessed pala ako. Amen? Amen. Hallelujah. So at the time you will know who is God, you will certainly know more about your benefits with Him. Malalaman mo kung anong benepisyo mo pag andyan ka sa Diyos. Amen? Amen. Now, in Matthew 16:19, sabi ng salita, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Noong ako ay bata pa, pag ako ay nakakasalubong ko yung pinagdududahan naming aswang, never pa ako nakakita ng pinagdududahang aswang na bata. Mostly mga matatanda. Alam niyo ba, inuutos sa akin ng aking lola? Ibig ng aking nanay noon? Sabihin mo lang, puri aswang, puri aswang, puri aswang, puri aswang. Para hindi ka daw galawin. Nang naborn again ako, nalaman ko na may kapangyarihan pala ang salita. Kaya kung anong sabihin mo sa sarili mo, ikaw yun. Your words is a reflection of who you are. Amen? Siyempre, pag sinabi mong mayaman ka, nakikita sa damit, lang muna sa ganyan. Kasi may utang pa yung iba. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano yung nakasabi sa salita at dinideclare mo sa bunganga mo, mangyayari at mangyayari sa'yo. Gusto nyo malaman nyo totoo? Practice nyo bukas. Harap kayo sa salamin. Maganda ako. Maganda ako. Maganda ako. Makikita mo yung sarili mo, mga ka ng lipstick. Nagli-lipstick ka. Inaayos mo yung sarili mo. Dahil sinasabi mo sa sarili mo na maganda ka. Ganon ang Panginoon. The more mo sinasabi ang kanyang salita, the more mangyayari sa buhay mo. Amen. Authorized ka kasi. Amen? Amen. Hallelujah. Now, focus on what God says and declare with your given authority. Ano ibig sabihin to? Focus mo na yung sinasabi sa salita. At ang na-focus mo na yon, i-declare mo kasama yung faith mo. I believe, Lord! Sabi mo, you are the God who will provide all of my needs according to your riches and glory. You will provide for the tuition of my daughter in Jesus' name. Kasi pinaniwalaan mo. I believe I am forgiven. Kaya kailangan mong ibahin yung mga kasama mo. I doubt na magbabago ka kung gusto mo maging hindi basagulero, lumayo ka sa mga kasamahan mo na basagulero. Yes. Amen? Amen. Birds of the same feather are the same birds. Yun ang Diyos sa iyo, yun ka. Ano ba sinabi ng Panginoon sa iyo? Huwag mong sabihin na, ano ba sinabi ni Marites? Ano bang nasabi ni Marisol kanina? Sabihin mo, ano bang sinabi ng Panginoon sa akin? Kailangan kong matingnan. This is the message of God for us. For you to know the message ng Panginoon, kailangan mong buksan at basahin para malaman mo ang mensahe niya. Are you blessed? Amen. So the more you know God, the more you know yourself. Hallelujah. So I would like to extend once again our thanksgiving for this message, especially for Pastor Andrew. We are in the functional, we follow a functional protocol, should I say. Pastor Andrew is the senior pastor of our Pastor Marlene, and who is the senior pastor also of BCF Coronadal. And I myself is the associate pastor of BCF. That's why we are establishing a house church here. We are in the purpose of God. Amen.
we are extending the kingdom of God here on earth as it is in heaven. As we continually to go through forth, commission, being equipped, we will impact the world with the kingdom system of God. And indeed, sabi nga ng BCF, we will experience the difference with Jesus. God bless everyone, and to God be all the glory.